What does it really take to create a memory that lasts forever? Alam niyo ba kung ano ang pinakamahalagang bagay na hindi natin kayang bilhin? Oras, time. Dahil kapag lumipas na ito, hinding-hindi na natin ito maibabalik. Kaya ngayong bakasyon at kaarawan ng aking misis, hindi lang kami naghahanap ng magandang resort. Naghahanap kami ng pagkakataon na makagawa ng mga alaalang habang buhay naming dadalhin. Sabi nila, hindi mo na maibabalik ang pagkakataon, ang pagkabata ng aming bunso. At habang nag-i-edit ako nitong video, napaisip ako, gaano pa kaya karaming ganitong bakasyon ang mararanasan namin bago siya tuluyang lumaki? Darating ang araw na hindi na nila tayo yayayain maglaro. Hindi na nila hihilinging buhatin natin sila. At magkakaroon na sila ng sarili nilang mundo. Kaya habang maliit pa siya, bawat biyahe, bawat tawanan, at bawat yakap, sulit na sulit. Sa vlog na ito, hindi lang namin ipapakita ang resort. Isasama namin kayo sa bawat tawanan, bawat kwentuhan, bawat kulitan sa biyahe, bawat masarap na pagkain, at bawat sandaling nagpapaalala na ang tunay na yaman ay hindi ang dami ng perang hawak mo, kundi ang dami ng masasayang alaalang nabuo ninyo bilang pamilya. Kaya naman, let's go na. Let's dive in. Matapos ang ilang oras na biyahe, sa wakas, narating na namin ang Matabungkay Road. Dito pa lang, ramdam na namin na papalayo na kami sa ingay ng syudad. Sa loob ng dalawang sasakyan, iisa lang ang tanong, gaano kaya kaganda ang resort na naghihintay sa amin? Ito na nga. Ang magiging tahanan namin sa loob ng 3 araw at 2 gabi. Isang lugar kung saan pansamantala naming iiwan ang trabaho, ang stress, at ang mga alalahanin sa araw-araw. Sa susunod na 3 araw, iisa lang ang plano namin. Mag-relax, mag-enjoy, at gumawa ng mga alaalang habang buhay naming babaunin. Unahin natin ipakita ang mga rooms ng villa na ito. Take note guys, 13 kami magstay dito. Sa palagay nyo ba, tama ang desisyon namin sa pagpili ng lugar na ito? Unang room, wow, air-conditioned at spacious siya. Looks very comfortable naman at mukhang kasya ang 5 hanggang 6 na katao. Pangalawang room, wow, air-conditioned din at spacious din siya. Napansin nyo ba guys, may mga extra cushion bed na pwedeng ilatag. Sa maleta daw, yan. At ito naman ang living room. Wow, super maluwag din at very spacious din siya. Yung mga extra cushion bed ay pwedeng ilatag dito. At dahil nga mahaba ang biyahe papunta dito, 3 hours, ay we are all starving. Chibugan muna ang family. By the way, napansin nyo din ba guys? Air-conditioned din dito sa living at dining room. The entire house is air-conditioned. At dito sa may bandang corner ay matatagpuan ang magkabukod na toilet at bathroom. At tumalikod lang ako at ilang sandali lang ang nakalipas. Ito na nga at nandito na mga bida. Ito si Mang Rudy. Ang may-ari lang naman ng resort at villa na ito. Ihahatid niya kami papuntang beach gamit ang kanyang tricycle. Hindi kami lahat kasya, kaya magdalawang balik siya.
Tayo nyo kami dun ha. Okay, so baka ka na Yeah, sige. Hindi na namin hinantay na makabalik si Mang Rudy. May 5 minuto din paglalakad bago namin narating ang beach. Maganda ang buhangin na kulay cream top, pino at hindi rocky. Masarap siya sa paa. May 5 minuto din paglalakad bago namin narating ang beach. Ligo tayo. Waterproof. Bukas pag ano natin, mag-snorkeling saka fading eh. Fish feeding. Hindi na tayo sa malayo. Oo. Alin, ano gagawin natin? At dito namin napagpasyahan na magstay at hintayin ang magandang beach sunset. May bayad na 200 pesos ang lamesang ito at ang mga bangkito. Ay, nalasa yung pa. Nahabal natin mga Aray ko. Oh, mami! Alon yan eh. Ay, ay. Napapakain mo ng plastic. Huwag kayo dyan, baka mapas kayo dyan. Huwag kayo dyan. No, sa kape. Aray ko. By the way guys, libre at walang entrance fee ang beach na ito. May binayaran lang kami na 35 pesos per head para daw sa environmental fee. Saglit ko silang iniwan. Habang busy pa sila sa pagtampisaw sa malinaw na tubig ng dagat, samahan niyo muna akong maglakad. Kilalanin natin ang lugar na magiging tahanan namin sa susunod na 3 araw. Damhin natin ang simoy ng hangin, pakinggan ang bawat hampas ng alon, at tingnan kung ano ang dahilan kung bakit maraming bumabalik sa beach na ito. Tara, samahan niyo ako. Habang naglalakad ako sa mababaw na tubig, parang unti-unting nawawala ang stress ng mahabang biyahe. Ang bawat hampas ng tubig dagat, parang sinasabi sa'yo na huminto muna sandali. Huminga
at namnamin ang sandaling ito. Sa totoo lang, hindi naman kailangang maging perpekto ang bakasyon para maging masaya. Minsan, sapat na ang simpleng paglalakad sa tabing dagat habang pinagmamasdan ang mga taong mahal mo na masayang gumagawa ng sarili nilang alaala. At sa mga ganitong sandali, dito, sa bawat hakbang ko sa dalampasigan, hindi ko lang nakikita ang ganda ng dagat. Mas lalo kong na-appreciate ang ganda ng buhay kapag kasama mo ang mga taong pinakamahalaga sa'yo. Pagkatapos ng isang masayang hapon sa dagat, oras naman para sa isa sa mga pinakaaabangang bahagi ng bakasyon, ang pagkain ng sabay-sabay. Kung kaya naman at ano pa nga ba, eto at nagpaluto kami ng 20 na pork barbecue. Madami ang mga eatery at food stall sa beach, at bago kami bumalik sa villa, ay nagtingin-tingin muna kami ng mabibili. At eto na nga ang pork barbecue. Matapos ang halos 5 minutong paglalakad mula sa beach, narating na rin namin ang villa na magsisilbing tahanan namin sa loob ng 3 araw at 2 gabi. Isa sa mga unang napansin namin dito ay ang layo nito sa beachfront. Kung ang hanap ninyo ay tahimik na lugar para makapagpahinga sa gabi, malaking advantage ito dahil malayo sa ingay ng mga taong nasa tabing dagat. Pero kung madalas kayong pabalik-balik sa beach, magandang isipin din na may kaunting lakaran. Kaya kung may kasama kayong maliliit na bata, senior citizens, o marami kayong bit-bit, mas mabuting planuhin ninyo ang mga dadalhin bago lumabas ng villa para hindi na pabalik-balik. Para sa amin, hindi naging problema ang 5 minutong lakad. Sa katunayan, naging pagkakataon pa ito para mas ma-appreciate namin ang ganda ng paligid at ang preskong simoy ng hangin. Minsan, ang isang bakasyon ay hindi lang tungkol sa destinasyon. Pati ang bawat hakbang papunta rito ay nagiging bahagi ng alaalang iuwi mo. Oras na para sa pinakahihintay ng lahat, ang unang salu-salo namin sa resort. Simple lang ang menu namin ngayong gabi. Inihaw na barbecue, mainit na kanin, at iba't ibang ulam na pinagsaluhan naming lahat. Pero minsan, hindi naman talaga sa dami ng handa na susukat ang sarap ng isang hapunan. Mas sumasarap ang pagkain kapag sabay-sabay kayong kumakain, nagkukwentuhan, at nagtatawanan bilang isang pamilya. Yogi daw doon. Kinabukasan, nagsimula na ang isa sa mga pinakaaabangan naming activity, ang island hopping. Ay, dapat Isa sa mga bagay na nagustuhan namin sa resort na ito ay ang personal na pag-aasikaso ni Mang Rudy, ang may-ari ng resort. Siya mismo ang naghatid sa amin papunta sa beach at siya rin ang nag-organisa ng aming island hopping tour. Na kayo pa ang maghanap ng bangka o makipag-usap sa iba't ibang tour operators, mas naging madali at mas maayos ang buong proseso dahil ang resort na mismo ang tumulong sa amin. Isa itong magandang paalala kapag nagbubook kayo ng resort. Huwag lang tingnan ang ganda ng lugar o ang presyo ng accommodation. Alamin din kung paano sila mag-alaga ng kanilang mga bisita. Minsan, ang magandang serbisyo ang dahilan kung bakit nagiging mas memorable ang isang bakasyon. At dahil maayos na ang lahat ng arrangements, isang bagay na lang ang natitira naming gawin. Ang mag-enjoy at sulitin ang adventure na naghihintay sa amin. Si Mang Rudy na rin ang nag-asikaso ng aming island hopping tour. Kaya wala na kaming kailangang hanapin pang ibang bangkero
o makipagnegosasyon sa beach. Para sa amin, malaking ginhawa ang ganitong serbisyo, lalo na kung first time ninyong dito. Isang tawag lang, maayos na ang lahat ng arrangements at mas nakapag-focus na lang kami sa pag-e-enjoy ng bakasyon. Ayon kay Mang Rudy, isa rin sa mga layunin nila ay siguraduhing sulit ang oras ng kanilang mga bisita. Kaya kung may pagkakataon at hindi pa sila nakabook ng susunod na biyahe, madalas ay binibigyan pa nila ng kaunting dagdag na oras ang kanilang mga guests para mas ma-enjoy ang island hopping. Siyempre, magandang itanong pa rin ang kasalukuyang rates at schedule bago kayo mag-book dahil maaaring magbago ang presyo at ang haba ng tour depende sa panahon at sa availability ng mga bangka. Sa amin, naging maayos at hassle-free ang buong proseso. Kaya imbes na mag-alala sa mga detalye ng tour, mas nabigyan namin ng pansin ang pinakamahalagang bahagi ng biyahe, ang paggawa ng masasayang alaala kasama ang pamilya. Ang unang destinasyong ito ay isa sa mga pinakatahimik na bahagi ng aming biyahe. Walang malalaking alon, malinaw ang tubig, at may mga buhay na korales sa ilalim. Pero sulit ba talaga itong puntahan? Samahan ninyo kaming tuklasin. Sa unang tingin pa lang, mapapansin na agad ang napakalinaw na tubig. Kitang-kita ang ilalim, at sa bahaging ito, hanggang dibdib lang ang lalim, kaya komportable kaming bumaba at mag-enjoy sa dagat. Kung balak ninyong bumaba sa tubig, mas mainam na magsuot ng aqua shoes o sandals na may magandang grip. Mas ligtas ito, lalo na kung may mga batuhan sa ilalim. Habang nakatayo kami rito at nagpakuha ng picture, napaisip ako, hindi kailangang lumayo ng bansa para makakita ng ganitong kagandang tanawin. Minsan, nasa sarili nating bayan na pala ang mga lugar na dapat nating mas pahalagahan. Matapos ang halos 20 hanggang 30 minutong paglangoy, pagkuha ng mga larawan, at pag-enjoy sa napakalinaw na tubig, oras na para magtungo sa aming susunod na destinasyon. Habang papalayo ang bangka, hindi namin maiwasang lingunin ang lugar na yon. Minsan, tapat na ang ilang minutong pananatili para makagawa ng isang alaalang panghabambuhay. Pero ayon sa aming bangkero, mas marami pa kaming magagandang tanawin na matutuklasan. Kaya muli kaming sumakay, handang tuklasin ang susunod na bahagi ng aming adventure. At makalipas ang ilang minutong paglalayag, narating na namin ang pangalawang destinasyon. At sa unang tingin pa lang, napasabi na lang kami ng, wow! Napakaputi ng buhangin, napakalinaw ng tubig, at ang mas nakakatuwa, parang kami lang ang naroon sa mga oras na yon. Isa ito sa mga sandaling gusto mo na lang huminto, huminga ng malalim, at namnamin ang ganda ng kalikasan. Kung naghahanap kayo ng lugar na tahimik, malinis, at malayo sa mataong beach, siguradong magugustuhan ninyo ang bahaging ito ng island hopping. Matapos naming sulitin ang oras sa napakagandang puting buhangin, oras na ulit para sumakay ng bangka. May isa pa kaming destinasyong pupuntahan, at sa pagkakataong ito, ibang klaseng karanasan naman ang naghihintay sa amin. Kaya tara, tumahan niyo kami sa susunod na kabanata ng aming island hopping.
Habang akala namin ay tuloy-tuloy na ang biyahe, bigla na lang huminto ang bangka sa gitna ng dagat. Sa unang tingin, mapapansin agad ang napakalinaw na tubig. Kitang-kita ang ilalim at ilang segundo lang ang lumipas. Nagsimula ng maglabasan ng napakaraming isda. Dito pala matatagpuan ang isa sa mga fish feeding sites sa lugar. Isang pagkakataon para makita ninyo ng malapitan ng iba't ibang isda sa kanilang natural na tirahan. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Suot ang aming mga life vest. Isa-isa kaming bumaba sa tubig para maranasan ang isa sa mga highlights ng island hopping na ito. Habang naghahagis kami ng fish food, parang bigla na lang nagising ang buong dagat. Mula sa iba't ibang direksyon, nagsilabasan ng daan-daang maliliit na isda na tila nakikipag-unahan sa bawat butil ng pagkain. Ako din! Isa itong simpleng activity, pero para sa mga bata at maging sa amin na matatanda, kakaibang karanasan ang makalangoy ng napapalibutan ng napakaraming isda sa kanilang natural na tahanan. Sa mga sandaling tulad nito, mas lalo mong ma-appreciate kung gaano kayaman at kaganda ang ating karagatan. At higit sa lahat, kung bakit mahalagang pangalagaan ito. Dito. Yan, maganda. Yeah. Backdive, backdive. Yeah. Yeah. 2, 3, nasa talon. Matapos ang masayang fish feeding, oras na ulit para umakyat sa bangka. Ano nangyari dyan? Pero syempre, hindi mawawala ang mga eksenang magiging highlight ng buong biyahe. Habang isa-isang umaakyat ang lahat, nagkaroon kami ng kaunting challenge na agad namang nauwi sa tawanan. Hindi dahil may nangyaring masama, kundi dahil minsan, Ayos na. ang mga simpleng aberya ang siyang nagiging pinakamasayang bahagi ng isang bakasyon. Sige, sige. Sa huli, nagtulungan din kaming lahat at ligtas na nakabalik sa bangka. Pen, wag kang tumayo, At Pen. gaya ng lagi naming sinasabi, ang mga ganitong kulitan ang mas madalas naming naaalala kaysa sa mga litrato. Matapos ang mahigit 30 minutong paglangoy, fish feeding, at walang sawang pagkuha ng mga litrato, oras na para bumalik sa Pampang.
Mabilis lang lumipas ang oras kapag nag-e-enjoy ka. Parang kailan lang ay kasisimula pa lang ng aming adventure, pero heto at pauwi na kami. Mula sa beach, humigit kumulang 5 minutong lakad o nasa 250 metro ang layo ng aming tinutuluyan. At akala namin, tapos na ang swimming para sa araw na ito. Pero hindi pa pala. Pagbalik namin sa villa, hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga bida. Dahil may sarili itong swimming pool, tuloy ang kulitan, tawanan, at syempre, isa na namang round ng paglangoy. At para sa mga may kasamang maliliit na bata, malaking plus din ang pagkakaroon ng pool. Mas kontrolado ang paligid, mas madali silang mabantayan, at pwede pa ring mag-enjoy ang buong pamilya. Minsan, hindi mo kailangan ng napakaraming activities para maging masaya ang isang bakasyon. Isang swimming pool, isang masayang pamilya, at maraming tawanan, tapat na para maging espesyal ang isang araw. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yay! Habang ang iba ay nagpapahinga matapos ang island hopping, may isang taong agad na kumilos para ihanda ang aming hapunan. Si Ate Charis ang nag-asikaso ng aming kakainin ngayong gabi. Isa talaga ito sa mga bagay na gusto ko sa family outings. Laging may isang kusang tumatayo para magluto o maghanda ng pagkain, habang ang iba naman ay tumutulong sa kani-kanilang paraan. Maganda yung idea nila yun. At makalipas ang ilang sandali, handa na ang aming hapunan. Pagod man ang katawan dahil sa maghapong adventure, napalitan naman ito ng saya habang sabay-sabay kaming kumakain at nagkukwentuhan. Sa totoo lang, hindi naman kailangang mamahalin ng pagkain para maging espesyal ang isang salo-salo. Ang tunay na nagpapasarap sa bawat hapunan ay ang mga taong kasalo mo sa mesa. 3 araw, parang isang kisap mata lang ang lumipas.
Sa dami ng mga lugar na napuntahan namin, sa dami ng mga litrato at video na naitala, isang bagay ang mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Ang mga alaalang sabay-sabay naming nabuo bilang isang pamilya. Marahil paglipas ng maraming taon, maaaring hindi na namin maalala ang eksaktong pangalan ng bawat lugar na napuntahan namin o ang bawat pagkaing kinain namin. Pero sigurado akong maaalala namin ang tawanan sa bangka, ang kulitan sa swimming pool, ang mga hapunang magkakasalo, at ang simpleng kasiyahang walang ibang iniisip kundi ang makasama ang isa't isa. Habang papalayo kami sa villa, isang bagay ang naiwan sa isip ko. Kaya kung may pagkakataon kayong maglaan ng oras para sa inyong pamilya, huwag na itong ipagpaliban. Hindi kailangang mamahalin ang bakasyon. Ang mahalaga, nagkasama-sama kayo. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming paglalakbay. Hanggang sa muli, dito lang sa Vikings Unli, kung saan ang bawat biyahe ay hindi lang tungkol sa lugar, kundi sa mga alaalang habang buhay naming dadalhin.